Hello future art cream! So for today's video, let's discuss the 8 stages of Erikson development. Stage 1, we have the infancy or the trust versus mistrust. Stage 2, the early childhood, the autonomy versus shame and doubt. Stage 3, the preschool, the initiative versus guilt. Stage 4, school age, the industry versus inferiority. Stage 5, adolescence, the identity versus the role confusion. Stage 6, the young adulthood or the intimacy versus isolation. Stage 7, we have the middle adulthood or the generativity versus stagnation. Stage 8, maturity or the ego integrity versus despair. So let's discuss the stage 1 or the trust versus mistrust. According to Erikson, ito daw yung pinaka-importanting period or the stage of the child's life na kung saan paano nila hubugin yung kanilang pananaw sa mundo, especially doon sa kanilang overall or buong pagkatao. Kaya ang major question dito ng isang infant, doon sa isang taong nag-aalaga sa kanya, can I trust the people around me? So para makuha po natin yung tiwala ng isang bata, meron po dapat tayong i-consider. Unang-una po dyan is magkaroon po yung isang bata or infant ng isang safe environment. Kaya dapat dun sa taong nag-aalaga sa isang bata is kailangan niyang iparamdam na yung bata ay protektado at malayo siya dun sa kapahamakan. Sa part naman po ng mga magulang, kailangan very attentive po sila sa kanilang mga anak, especially dun po sa kanilang mga kailangan. Dapat po ang bata ay pinapakain, pinapadede, binibigyan po ng affection, at binibigyan po ng pagmamahal. Para po hindi po ma-feel ng isang infant na sila po ay natatakot dun sa isang bagay. So ito naman po yung halimbawa na kung saan yung isang infant po is nawawalan po siya ng tiwala sa kanyang caregiver or yung tao po na nag-aalaga sa kanya. Unang-una po, kapag ang bata po ay naiyak, kailangan po yung taong nag-aalaga sa kanya is ibigay po niya yung kailangan. So usually po kapag naiyak po ang bata, ibig sabihin siya po ay gutom. So kapag po inconsistent yung pagpapakain doon sa isang bata, ibig sabihin nawawalan po ng tiwala yung isang bata. Pangatlo, kapag yung caregiver po is hindi niya po binigay yung comfort na kailangan ng infant, lalong-lalo na po kapag po sila ay uncomfortable or natatakot. Pang-apat, kapag yung caregiver or yung nag-aalaga is hinayaan niya yung kanyang alaga or yung bata na hindi maging ligtas dun sa isang environment. So, feeling ng bata is unsafe siya dun sa isang lugar na yun. So, paano ba natin mabuild yung trust? So, first we have the affection. Naniniwala po si Erikson na ang bata daw po kapag naiyak is nakikipag-communicate daw po siya or nagbibigay po siya ng mensahe dun sa isang nag-aalaga. Ibig sabihin kapag naiyak po ang bata is meron po siyang kailangan and yung caregiver po or yung nag-aalaga is kailangan niyang ma-determine kung paano niya yun mapufulfill or paano niya maibibigay yung kailangan ng sanggol. Pangalawa naman is yung comfort. So napaka-importante po yan na dapat ibigay ng isang caregiver. Lastly, we have the food. Siyempre, naniniwala po si Erikson na pag binibigyan daw po natin ng pagkain ng isang bata, doon po nagsisimula yung tiwala ng isang bata. So, next discussion po natin is the stage 2. So, i-discuss ko na lang po ito sa separate video. So, kapag nagustuhan mo yung aking video, comment ka lang po ng part 2 and itag mo yung mga kaibigan mo na merong subject ng human behavior and victimology. So, yun lang. Thank you!